Magandang araw sa inyo. This is Joanne Tusing. Welcome back to my channel. At kung bago naman po kayo sa channel ko, welcome at maraming salamat. Ito po yung napili nyong panoorin. Ang channel ko po ay naglalabas po ng mga car reviews, product reviews, and travel vlog po. Kaya naman kung interested po sila sa mga ganitong klaseng videos, ay huwag nyo pong kalimutan na mag-subscribe at pakilike na lang din po itong video na to kung nagustuhan po nila. Then pwede rin po nating i-share para po mapanood rin ng mga friends natin. Baka naman kasi interested rin po sila sa next gen Ford Territory. At ito na nga, ano kaya ang mayroon ngayon sa next gen Ford Territory? At yan po ang pag-uusapan natin ngayon sa video na ito. So without further ado, let's start! Dumating na ang next gen Ford Territory dito sa Pilipinas. Kaya naman ipapakita ko ngayon kung ano po yung dalawang variants na dumating dito sa atin sa Pilipinas. Ito po ang next gen Ford Territory Titanium at ito naman po ang next gen Ford Territory Titanium X. Madalas ang X ay hindi na pinag-uusapan, pero dito sa Titanium X, sigurado na pag-uusapan. Napaka-stylish kasi and elegant yung dating. And bukod pa dyan, napakaraming premium features, safety, security, and driver assistance. Pero sa video na to ay hindi po muna ako tututok dito. So, sa Titanium po muna tayo. Then sa next video na i-upload ko ay dito na sa Titanium X. Ito ang next gen 2023 Ford Territory Titanium 1.5 liters EcoBoost 7-speed automatic transmission. Ang mga color option dito sa Titanium ay Panther Black, Lustrous Gray, Blue Metallic, at ang mga exclusive colors ay Star White and Ruby Red. Ito na po sa ngayon ang pinaka-entry level ng Territory dito sa Pilipinas. Pero kahit entry level ito, ay marami pa rin po itong premium features kahit ang safety, security, and driver assistance nito. Ito pong parang kilay na nakikita natin dito, yan po yung daytime running lights. At yan pong tatlong ilaw na parang mata na nasa ilalim po ng parang kilay na yan, ay yan po yung front fog lamps. O diba guys, napaka-unique kasi nasa taas na po yung fog lamps. Then ito pong nasa baba na ilaw, ay yan po yung bagong design ng LED headlamps. Isa pa po sa nakaka-attract dito sa harapan ay ito pong bagong design ng front grille. Dahil sa combination ng piano black and chrome accent, kaya naman mas nangibabaw and mas malakas yung dating niya. Sa ibaba naman ng Ford emblem, makikita yung camera po na part ng 360 view camera. Automatic naman po nagagana yung wipers once na-detect nito na may splash ng tubig or ulan dahil mayroon po itong rain sensing wipers. Ang Territory Titanium ay equipped na po ng smart lock. So ayan, nilock po namin upang ipakita na pwede po natin ito buksan gamit itong black button na yan na nasa handle. Pansinin nyo po itong side mirror. Automatic po ito na nag-unfold at umiilaw po itong side turn indicator once na naka-unlock na po siya. Then, pwede rin po natin ito i-lock gamit po itong black button. Ayan, kung mapapansin nyo po, nag-auto fold rin po yung side mirrors at umiilaw din yung side turn indicators kahit ilalock. Try naman po natin kung mabubuksan po sa ganyang kalayong distance. So, ayan, na-open pa rin po natin. Then, pag lumayo po siya ng konti, yan, try po natin kung mau-open pa po. So, ayan, nakalock na po ulit. Ayan, hindi ko na po siya mabuksan. So, pag ganyang kalayong distance, hindi na po mabubuksan. Dito po yung switch para matanggal yung lock sa hood. Kailangan po muna natin ito i-pull. So, yan, pull natin. Yun. So ayan, mapapansin po natin, napakadali lang pong buksan yung ating hood dahil po sa hydraulic hood lip strut.
Pagdating naman po sa engine type ng Territory Titanium, ito ay naka 1.5 liters EcoBoost. Ang configuration naman ay 4 cylinders, inline, positive ignition, and 4-stroke. Pagdating naman po sa maximum power, ito ay tumaas ng 17 PS, kaya ito ay 160 PS at 5,400 to 5,700 RPM. Kahit ang maximum torque ay tumaas po ng 23 Nm, kaya naman ito ay 248 Nm at 1,500 to 3,500 RPM. Isa pa po sa nagustuhan ko dito sa bagong engine, bukod sa tumaas ang max power at ang max torque, ang transmission po nito ngayon ay 7-speed automatic. Kaya naman, mas better ang acceleration nito, mas accurate at mas mabilis ang pagpapalit ng gear. Bukod pa dyan, ang gamit na po nito ay rotary e-shifter na, kaya naman pang high-end ang datingan, di ba? Huwag po kayong mag-alala dahil ipapakita ko po yan mamaya pag nasa interior na tayo. Pagdating naman po sa maintenance, tulad ng dati, ay every 10,000 kilometers or 1 year, whichever comes first pa rin. Pero ang advantage po ng mga mag-a-avail sa ngayon, dahil bagong labas nga po, ay ma-avail nyo po ng 5 years ang warranty. And of course, tulad po ng dati, ay may free pa rin po tayo na emergency road assistance or tinatawag na ERA card. Kasama na rin po dun yung free towing. So ito po yung lever na kakapain natin at papapuntahin po natin dito banda sa left side para i-open yung hood. So pag isasara po natin, ganito lang siya kadali. Talaga namang napaka-the best ng safety features ng Territory Titanium na ito dahil bukod po sa may 360 view camera ito, ay mayroon na rin po itong 6-eye front and rear parking sensor. Binago rin po ang hood design nito for aerodynamic para naman kahit mabilis ang takbo ng Territory ay stable pa rin po yung takbo. Ang front bumper ng Territory Titanium ay naka body color na at mayroon po itong matte black accent. Then dito sa ibaba naman ay makikita na mayroon din po itong bumper diffuser. Ang maganda po kasi dito sa diffuser ay bukod sa nagpapasporty look na ito sa Territory, ay nai-improve pa po nito yung airflow under the car. Stylish naman ang bagong design ng alloy wheels ng Ford Territory Titanium ngayon at ang size nito ay 18 inch. At ang maganda pa rito ay mayroon na rin po itong tire pressure monitoring system with individual tire pressure display. Very convenient po ito kasi hindi na natin kailangan lumabas pa ng sasakyan para tignan natin kung ano yung gulong na kailangan ng lagyan ng hangin. Pwede na po kasi natin ito i-check dito sa monitor. Equipped din ito ng body side claddings with silver accent. Ang Territory Titanium, pagdating sa harap, ito ay naka-front vented disc na. Pagdating naman po sa likod, ito ay naka-solid rear disc brakes with anti-lock brake system. Kaya maganda ang performance ng brake nito at hindi basta-basta nadadamage. Plus, kahit isugod sa baha, ay maayos pa rin ang performance nito. Dahil walang nakastock na tubig, kaya hindi ito dudulas lang. Ang door handle ng Territory Titanium ay naka-chrome finish na po, na bumagay naman sa window chrome moldings nito. Pagdating naman po sa side mirrors, ito ay equipped ng power folding, power adjustable, blind spot information system with cross traffic alert, side turn indicators, at mayroon na rin po itong heater. Wow naman, in fairness, gustong-gusto ko po itong features na to dahil na-maintain niya yung linaw ng salamin kahit sa bad weather condition. Kaya naman very convenient po ito sa atin. Sa bandang likod po ng side mirrors naman, makikita yung camera na part din po ng 360 view camera. Ang Territory Titanium ay equipped na rin po ng aluminum roof rails. Sa totoo lang, bagay na bagay po ito sa Territory kasi mas nagiging sporty yung dating niya. Pero ang kinaganda dito ay nakakatulong rin po ito na pwede nating pagtalian ng iba pang luggage natin kung sakali pong puno na yung cargo area natin dito po sa likod ng ating Territory. Ang fuel tank naman po ay nandito pa rin sa left side ng Territory. To open ay i-unlock lang po natin yung door, then ipipress lang po natin ito. Ang fuel tank capacity nito ay 60 liters. Gasoline po ito at 91 plus octane ang rating. Para naman i-lock ay isasara lang po natin ito, then ipipress lang din po. Then pag-lock po natin ng doors ay maglalak na rin po ito. Sa likod ay kitang-kita po itong third brake light na mas pinahaba.
So mas maganda po yung design niya ngayon, bumagay po dito sa ating rear spoiler. And of course, dahil mas mahaba na siya, so mas lalong kitang-kita po ito kapag nagbe-brake tayo. Pagdating naman po dito sa tail lamps, grabe, sobrang attractive ng design nito. Kaya naman kitang-kita to kapag nagsisignal tayo. Syempre, nakakaagaw pansin talaga, 'di ba? So kahit yung mga nasa gilid po na sasakyan or driver ay kitang-kita po yung signal natin dahil abot po hanggang dito sa gilid yung tail lamps. Kaya naman added safety po talaga ito para sa atin. At bukod pa po dyan, ito ay LED lights na po. Kaya naman tipid po sa power consumption and mas tumatagal po yung lifespan. Ang titanium ay mayroon din pong registration plate lamp. Nakakadagdag liwanag naman ito sa likod upang madaling makita yung sasakyan natin. Sa gitna ay kitang-kita rin po itong emblem ng territory na naka-spelled out po dito sa tailgate. Sa ibaba nito ay makikita po itong camera na part din po ng 360 view camera. Makikita naman po dito sa lower left ang emblem po ng EcoBoost. Then dito naman po sa right side yung emblem ng titanium. Sa ibaba ay makikita naman natin yung bagong design ng rear fog lamps na mayroon pong reflector sa bawat gilid. So kapag nailawan yan, lalabas na mahaba kaya mas kitang-kita po ito. Pagdating naman po sa capacity ng cargo area, kung itong compartment area lang po yung gagamitin natin, ay pwede po tayong maglagay hanggang 448 liters. Pero kung ifo-fold po natin yung second row seats, tulad nito, ay pwede po tayong makapaglagay hanggang 1,422 liters. Maliwanag naman ang compartment kung sakaling mayroon po tayong ilalagay or kukuhain dito dahil equipped po ito ng load compartment light. Pag binuksan po natin itong ilalim ng compartment ay dito po natin makikita ito pong ating spare tire. Ito po ay 18-inch steel rim. Then dito sa gilid ay pwede rin po tayong maglagay pa ng iba pang tools na gusto nating ilagay dyan. Dahil dito naman po nakalagay sa kabila yung mga basic tools na free po kapag nire-release po yung sasakyan. Kasama na po ito. At doon naman po sa bandang lock ng lift gate, kung nandito po tayo sa loob ng compartment, makikita po natin yan. Pwede po nating i-press yan, then mabubuksan natin yan. Sa loob, may hihilain po tayo doon at mabubuksan na po natin itong lift gate kahit wala po sa atin yung susi. Then, dito naman po natin nahahawakan pag isasara po natin yung lift gate. Tara at pag-usapan na po natin ang interior ng Territory Titanium. Ito na po ang new design ng door panel dito po sa bandang driver side. So, ayan makikita natin na napaka-stylish ng bagong indoor handle nito. And mayroon din po itong wooden design dito sa part na to. At pagdating sa armrest, tingin ko komportable na ipahinga dito yung arms natin dahil hindi po siya bitin. Then ito naman po yung mga switch. Ito po yung buttons natin para sa power fold ng side mirrors. Ito naman po para sa power adjust, unlock and lock buttons. Then ito naman po yung mga switch para po sa ating power windows. At ito para sa second row windows lock. Maganda rin po yung bagong design ng speaker. At mayroon pong 6 speakers, ito pong Territory Titanium. Equipped rin po ito ng cup and bottle holders. Pagdating naman po sa seats, ito ay naka-partial leather perforated seats na. In fairness dito, premium siya tignan. Dito po sa driver seat, ito ay naka 10-way power adjust na po. Pagdating naman po sa passenger seat, ito ay naka 4-way manual adjust. Tara, i-check naman po natin itong glove box. Ayan, hindi siya masyadong malapad pero malalim po siya. So kahit papano, medyo marami pa rin yung malalagay natin. Then ito naman po yung emergency road assistance. Ito yung card na ibinibigay po kapag i-release yung sasakyan. At sa likod nito, makikita naman po yung contact number. Yan po yung tatawagan natin kung sakaling na-stuck po tayo sa daan. Or basta may emergency po tungkol dito sa sasakyan. Then ito naman po yung antena na inilalagay rin po kapag i-release na yung sasakyan. Isa pa sa maganda dito, kahit yung lagayan ng owner's manual at service booklet ay pinaganda rin. So ito, buksan po natin itong pouch. O diba ang ganda, naka leather with zipper na at may Ford logo pa.
Ang Territory Titanium ay equipped ng D-shaped steering wheel. Dahil dito, mas madali na sa driver ang pumasok at kumilos sa loob. Naging premium din ang dating nito dahil sa combination ng piano black and chrome accent. Ito naman po yung control natin para sa cruise control at dito naman po sa right side, yung control natin para sa voice command at sa infotainment system. Ito naman po yung stock natin para sa mga ilaw at dito naman po yung stock natin para sa mga wipers. Naka-tilt and telescoping naman po ang steering column kaya ma-adjust natin ito kung saan tayo magiging komportable na position. Plus, naka-electronic power assisted steering pa po ito kaya naman magaan po ito i-drive. At ang nakakatuwa dito, ang cute, ang ganda tignan nung bagong design ng aircon vents. At saka ang premium ng dating dahil dun sa combination ng wood and chrome accent. Pagdating naman sa hazard and start-stop buttons, ay pareho silang may chrome accent na bumagay rin dito. Ang Territory Titanium ay equipped rin po ng wireless charging. Kaya naman very convenient at neat tignan, so wala pong nakakalat na wires. Mapapawaw ka rin sa bagong design nitong 12-inch colored touch screen and 7-inch digital instrument cluster na pinagsama, 'di ba? Grabe, unique yung design. Ito ay switch rin po sa infotainment system. Itong button na to ay para sa home, then ito po sa hands-free phone, music, and yung back. Then dito naman, ito po yung button natin para po sa auto brake hold. Ito naman ang automatic start stop. Enhance active park assist para naman po sa parking sensor. At ito naman po ang ating electric parking brake. Mas madali ng kumilos, maluwag, and very neat tignan ang center console dahil sa rotary gear shift dial na ito. Ito po pag titignan natin, kala natin patungan lang. Yung po pala, ito yung cup holder. Press lang natin dito. Then dito po sa gilid, ayan, iangat lang po natin ito. Ito kasi yung harang para sa dalawang cup, nang sa ganon hindi matumba. Sa ibaba naman po nito, makikita yung dalawang USB port, isang Type A at isang Type C. Mayroon din po tayong isang 12-volt socket doon banda sa dulo. Ang maganda pa dito ay dito natin ilalagay yung cellphone natin habang nagcha-charge. So kahit ilang cellphone ang ilagay dyan ay pwede. Then pwede rin tayo dito maglagay ng maliit na bag. Ito naman po yung center console armrest. Tara, i-check po natin yung loob. So ayan, makikita po natin meron tayong lagayan dito. At ito po sa loob, maluwag po yung space. Ito pong lagayan sa taas ay na-adjust po to. Pwede po natin ilagay dito. Yan po. Makikita nyo maluwag. Marami tayong malalagay sa loob. Ayan, tignan nyo po. Pwede po natin ito ilipat-lipat. Pwedeng nasa loob. Or mas maganda rin na nasa labas talaga para mas madali nating makuha kung mga coins naman yung ilalagay natin rito. Pagdating naman po sa rear view mirror, ito ay equipped na ng auto dimming. Kaya naman automatic ito na magdidim once na detect niya na sobrang liwanag yung sa likod natin or naka-high beam po yung kasunod nating sasakyan. Yan ay upang hindi po tayo masilaw. Kaya very convenient po ito sa atin. Next ay ito pong overhead console. Grabe, naghulat po ako rito. Dahil dun sa combination ng piano black at chrome accent, mas naging premium yung dating niya. At saka ito pa po, sinong mag-aakala na lagayan po pala to ng eyeglass, 'di ba? Nakita ko lang kasi may chrome kaya pinindot ko po. So yan po pala yung lagayan ng eyewear dito. Nandito na siya nakalagay. Ang ganda, malaki rin, so any size ng eyeglass pwede rito. Para po kasi siyang design lang, parang buo lang na ganyan dyan. 'Di ba? Pero yung pala, pag pinindot mo, lagayan po pala yun ng eyewear. At saka very stylish and unique yung dating nito. Kahit kasi yung ilaw naka-design. Equipped na rin po ito ng 3 grab handle para in case na mabilis yung takbo or biglang preno yung driver ay mayroon po tayong makakapitan. Dito kasi sa driver side, hindi naman kailangan dahil hindi naman nagagamit ng driver yan. Tara, check naman po natin yung mga sun visors. Dito sa driver side, ito ay may cover na po at illuminated vanity mirror na po dito. Very convenient kasi at least maliwanag po kung sakaling titingin tayo sa salamin. Then dito naman sa passenger side, ayan, may cover and illuminated vanity mirror na rin po. Tara, check naman po natin ang second row. Ganito naman ang design dito ng door panel. Ang pagkakaiba lang ay may speaker na maliit dito banda sa indoor handle, bukod dito sa malaking speaker sa baba. And of course, ang switch lang na nandito ay yung para po sa power windows nitong door panel na to.
At ito na nga po, umupo na ako dito sa second row seats. Grabe, sobrang luwag po, napaka-spacious. So, kasya dito kahit matatangkad po or medyo chubby. Kasya talaga dito. At dito naman po sa likod ng driver seat ay mayroon na po itong map pockets. Ganon rin po dito sa likod ng passenger seat. Bukod pa dyan ay may dagdag lagayan pa po dito sa gilid ng driver seat at pati dito po sa passenger seat. In fairness, ang dami nating pocket. At sigurado naman na malamig, presko at komportable dito sa second row dahil mayroon po tayo ditong aircon vents. Bukod pa dyan ay pwede rin po tayo ditong mag-charge dahil equipped rin po ito ng USB port. Dito naman po sa bandang grab handle makikita yung mga cabin light. Yan, sa left and right po mayroon yan. Actually, okay rin po yung ganito na magkabilaan mayroon kasi minsan yung katabi natin ayaw nung liwanag. So, pwedeng isa lang yung buksan natin. Doon lang banda sa side natin. Kung sakali naman po na hindi natin gagamitin yung gitnang upuan, ay pwede po natin gamitin itong rear center armrest with 2 cup holder. For added safety ay mayroon na rin po itong 3 seatbelt. And ISOFIX anchor points para po sa mga bata. Bukod pa po sa mga features na nabanggit ko kanina, ang Ford Territory Titanium ay equipped rin po ng 6 airbags, hill launch assist, hill descent control, and electronic stability program with traction control. Pagdating naman po sa suspension ay MacPherson po sa harap at sa likod naman po ay multi-link independent. Sigurado naman na hindi tayo mangangamba na gamitin ito off-road dahil mas tumaas po ang ground clearance nito ng 10mm. Ito ay 190mm na ngayon. Pagdating naman po sa dimensions, ang length nito ay mas mahaba na ng 50mm dahil ito ay 4,630mm na ngayon. Pagdating naman sa width, ito ay 1,935mm kaya lumiit lang ito ng 1mm, carry lang naman. Then yung height po ay tumaas ng 32mm dahil 1,706mm na ito ngayon. Kahit ang wheelbase ay lumaki rin po ng 10mm dahil ito ay 2,726mm na. So dahil sa mga yan, kaya mas tumaas at mas humaba ang next gen Ford Territory ngayon. Ngayon, sa dami ng in-upgrade at idinagdag na premium features, magkano naman kaya ito ngayon? Ang next gen 2023 Ford Territory Titanium ay nagkakahalagang 1,335,000 pesos.